pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa.
barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalo ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Talo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na. Now, Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin. Opinyon. Malawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. sana'y di magmahil kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalo ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Talo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ayun o. Magandang gabi sa iyo, Luz Biminda. Oras sa Udyat, alas 6:22 ng gabi. Abay, happy holidays. Nagtataka kayo mga inaanak, ano, bakit ako'y umalis, no? Ay, sabi ko nga sa inyo, nagpunta lang ako sandali, may inayos tayo. Pero tayo naka-remote broadcast. Dahil wala nga tayo doon sa studio, kaya tayo naka-remote broadcast po ngayon. Anyway, magandang gabi sa inyo lahat, mga katropa. Yung mga chikiting na nakapamasko na. Abay, marami bang napamaskuhan. Lalo na yung mga millennials. Yung mga millennials, sa mamasko pa eh. Di ba? Siyempre, kailangan pa nila yun. Kaya namamasko pa rin sa kanilang mga ninong at ninang, yung ating mga millennials. Natural yun. Hindi naman como medyo binatilyo, binata, hindi na sila pwedeng mamasko. Pwede pa rin mamasko.
Eh nga lang, nasa sa inyo na yun kung mahihiya ba kayo o hindi, di ba? Ganun lang yun. May kilala nga ako noon kahit malaki na namamasko pa Kaya ang sabi nga ang Pasko na para sa bata lang. Pero minsan di may iwasan. Talagang ganon. Okay mga kaibigan, ngayon po ay tropa, Wednesday edition. Alam nyo, natatawa ako dahil itong mga bago magpasko, etc. Kabi-kabilaan ang mga deklarasyon. Anong kanilang mga ninong, ninang, o mga inaanak. Kung talagang kayo inaanak ko, mag-submit kayo ng baptismal, ng birth certificate. Talaga naman pagpoproducein pa yung inaanak. Meron naman dyan, alis muna ninong nyo may lalakarin muna, out of the country. At ang balik February na. Para umiwas lang, hindi makapagbigay na aguinaldo, di ba? Para may kilala akong gano'n Okay, so mga kaibigan, welcome po at magandang gabi at welcome sa Millennial Online TV, News and Updates. Mami, alamin natin, kanina medyo umuulambon po dito sa area natin no? Kahit po naka-remote broadcast tayo medyo umuulambon. Ano ba, may LPA ba? Meron bang bagyo na nandito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR? Alamin natin mami sa ating katropang si Patrick Del Mundo, kung di ako nagkakamali, buhat sa DOST Pag-asa. Pero so far nung December 25 hindi naman na inulan yung Pasko at hindi inulan yung mga chikiting na namasko sa kanilang mga ninong at ninang. At mabuti naman siyempre para maging masaya yung ating mga chikiting. Okay, so mga kaibigan, welcome sa programa ang Tropa. At siyempre ako pa rin yung magiging kasama, Luz Biminda, Rosel Lopez. At siyempre magandang gabi rin sa aking ninang nanonood ngayon, yung aking ninang Tek Valencia Pingol. Ayan, ang aking ninang ate, Tek Valencia Pingol. Pwede mo namang ipalala mo ate Tek yung ibibigay mo sa aking gift. Yun a gift for happy holidays. Pwede mo namang ipalala mo ate Tek. At siyempre sa aking kumpare na yayamanin at simpatiko, si paring Bayan Jogrades. Na ikaw ba'y pare, jumuti ka pa ba? Pumasok ka pa o nasa bahay ka na lang hanggang 31? Kaya si paring Bayan Jogrades. At siyempre yung kanyang may bahay, si Ate Mimi Jogrades. Magandang gabi sa inyo, At kay Lek Ropeslo, good evening. Ayun, so mga kaibigan, tulad nga na sinabi natin sa inyo, mami, alamin natin sa DOST Pag-asa yung lagay ng ating panahon. At bukod dyan, yung ating mga ka-gunners, magandang gabi sa lahat po ng miyembro ng One Gun Pilipinas. At mamaya po, meron pong anunsyo, may i-anunsyo, yung pong ating admin AJ Manghinang. May mahalagang mensahe po mamaya. Mamaya malalaman natin kung ano yun. Para yung mga ka-gunners natin, maano nyo, dalawang beses natin ipe-play mamaya yung announcement ni ka-gunners AJ Manghinang, si ating admin ng One Gun Pilipinas. At mamaya, itong na rin natin kasi alam nyo, mga ng Pasko, mag-New Year, sasalubong ang bagong taon. Wag naman puro karne, wag naman laging maamoy manok. Kailangan kakain kayo ng mga laygu, gulay at prutas. Mamaya may tutungay tayo sa inyo. Ano ba ang benepisyong makakamit kapag kinain natin yung ganung prutas? Mamaya yan. So ano tayo ngayon all around na. Diba? Para malaman na rin natin dahil nga mag-New Year, magsasalubong. Alamin natin mamaya. Okay ako, alas 6:27 na. 27, bilis ng oras. Ng gabi, oras sa buong kapuluan. At yung buti pa, mga kaibigan, alamin na natin sa DOST Pag-asa ang lagay ng ating panahon, sa pag-uulat, kung di ako nagkakamali, ito si kasamang Patrick Del Mundo. Narito po.
Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating update kaugnay sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, December 27, 2023. Sa ngayon ay patuloy yung pag-iral ng hanging amihan sa may bahagi ng Luzon at ng easterlies naman sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. And as early as this morning, meron po tayong namamataan ng mga cloud clusters o mga pulupulong mga kaulapan na maaaring magdala ng mga isolated mga rain showers and thunderstorms sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, gayon din sa ilang bahagi ng Davao Region, Soxargen at sa may Bicol Region. Ito pong mga pag-ulan na dulot nitong mga pulupulong mga kaulapan na ito ay mga isolated rain showers and thunderstorms lamang at hindi natin inaasahan na magtatagal ng buong maghapon. And so far, wala pa rin tayo namamataan na low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mababa pa rin yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo within the next 3 days. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalakhang Luzon ngayong araw, inaasahan natin ang generally mga ulap na kalangitan at mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley, gayon din sa may Apayao, Kalinga, Aurora at sa may Quezon Province. At dahil dito, pinag-iingat pa rin yung ating mga kababayan dahil may ilang araw na rin umuulan sa mga probinsyang ating binabanggit at posible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Maging alerto po sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa may bahagi ng Bicol Region at sa may Palawan, posible naman magkaroon ng mga isolated mga rain showers and thunderstorms. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama po dyan yung Metro Manila, ay magkakaroon lamang ng mga isolated light rains o mahihinang pag-ulan o pag-ambon, especially tuwing madaling araw dahil po yan sa epekto ng hanging amihan. Ang agwat ng temperatura sa may lawag na 24 to 32 degrees Celsius, sa may Tuguegarao ay 21 to 28, dito naman sa may Baguio City ay 16 to 23, Metro Manila 24 to 30, sa may Tagaytay 22 to 28, sa may Legazpi ay 24 to 31, at dito naman sa may Puerto Princesa at sa may Kalayaan Islands ay nasa 26 to 31 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalakhang Visayas at ng Mindanao, inaasahan natin ngayong araw ang generally fair weather conditions sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Magiging madalas pa rin yung mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, gayon din sa may Bicol Region dahil sa pag-iral ng easterly sa buong maghapon, magiging madalas nga itong mga thunderstorms. Bagamat inaasahan natin na hindi naman magtatagal sa buong maghapon yung mga pag-ulan dulot nitong mga localized thunderstorms. At posible pa rin magkaroon ng mga severe thunderstorm events, kaya naman patuloy na umantabay sa mga updates na pinapalabas ng ating mga regional services divisions, lalong-lalo na sa may Visayas, Mindanao at gayon din sa may Southern Luzon area. Dulot ng mga localized thunderstorms, nagpapalabas po tayo ng mga rainfall and thunderstorm advisories. Agwat ng temperatura sa may Iloilo ay nasa 26 to 31 degrees Celsius. Sa may Metro Cebu, Tacloban ay nasa 25 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa may Cagayan de Oro ay 24 to 30. Metro Davao ay nasa 25 to 32 degrees Celsius. At sa may bahagi ng Zamboanga City ay nasa 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng ating karagatan, sa ngayon nakataas pa rin yung ating gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, kasama na yung Babuyan Islands, Isabela at sa may Ilocos Norte. Bagamat sa nakikita natin sa ngayon ay bahagyang umihina yung epekto ng hanging amihan, kaya naman unti-unti ring bumababa yung mga pag-alon na nararanasan. Ngunit delikado pa rin pumalaot sa mga baybayin na ating nabanggit, kaya hanggat maaari ay huwag mo nang pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. At gayon din pinag-iingat yung mga kababayan nating papalaot sa lahat ng baybayin ng Luzon, gayon din sa may silangang baybayin ng Visayas at ng Mindanao, dahil posible pa rin makaranas ng katamtaman hanggang sa matataas ng mga pag-alon, dulot yan ng hanging amihan dito sa may Luzon at ng easterly sa may Visayas at sa may Mindanao. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad ng ating bansa, simula bukas araw ng Huwebes hanggang sa araw ng Sabado, inaasahan natin na magpapatuloy pa rin yung pag-iral ng hanging amihan, bagamat pagdating ng araw ng Sabado, unti-unting hihina itong hanging amihan na maaaring makaapekto na lamang dito sa may bahagi ng Northern Luzon, kasama dyan yung sa may Baguio City. Samantalang dito sa may Southern Luzon area, pagdating naman ng araw ng Sabado, ay magkakaroon ng mga isolated rain showers and thunderstorms, kasama po dyan yung Metro Manila and most of Calabarzon and Mimaropa area. Dito naman sa may Bicol Region, Visayas, Mindanao at gayon din sa may Palawan, magkakaroon lamang ng mga isolated rain showers and thunderstorms at patuloy na iiral yung hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko o yung tinatawag natin na easterlies at magiging madalas pa rin yung mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Bicol, Southern Luzon,
Visayas at ng Mindanao, partikular kasama na po dito yung Legazpi City. At ang ating sunrise ay ganap na 6:19 ng umaga at lulubog naman ang haring araw ng 5:35 ng gabi. At para sa karagdagang updates, lalong-lalo na sa mga thunderstorm and rainfall advisories, magaling bisitahin ang ating social media accounts, DOST_Pag-asa. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, maraming salamat sa iyo, katropang Patrick Del Mundo. At agatid sa atin sa oras na alas 6:35 po ng gabi, oras sa buong Kapuluan. At syempre tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Tropa. Ayan, at narinig natin yung pagulat ng ating katropang si Patrick Del Mundo. Kaya yung ating mga katropa dyan, yung ating mga kakuya, ate, at mga katropa, kabarangay, basta huwag niyo pong kalilimutan na lagi magdala po ng palanggalang sa ulan, no? Tulad ng payong, jacket, kapote sa ating mga riders. At kapag bigla hong bumuhos, ito yung mga riders natin, dahan-dahan lang po. Huwag magmamadali dahil madulas na po kalsada noon, no? Kaya doon nagkakaroon ng aksidente. Sabi nga, slippery when wet. Okay, so yun mga kaibigan, at sana sa 31 yung pagsalubong po ng ating bagong taon, wag naman sana maging maulan. Para naman maging masaya ang pagsalubong ng bagong taon, hindi malungkot, hindi lousy. No? Kasi kapag halimbawa uulan, wala, paano? Yung mga tao, di ba, nasa loob lang ng bahay. Maliban na lang yung mga malalaki ang bakuran na may compound, na may bubong, ayun, makakapagsaya pa ng konti. Ika nga, makakagawa sila ng pagsalubong. Ika nga yung mga fireworks, yung mga firecrackers, na mga fountain, trompilyo, etc. ay makakapagsindi. Pero pagka wala akong compound, abay, kawawa naman. Sayang naman yung binili nilang mga firecrackers. Okay mga kaibigan, 7:31. Yan ang oras sa atin kay Luz Biminda. Ay yung mga bibili po ng mga firecrackers, mga fireworks, huwag ho masyadong marami, no? Limitahan nyo lang. Simple lang naman ang pagsalubong. Magsisindi ka lang ng fountain, trompilyo, kaya quitis. Kaya huwag ho masyadong marami. Sabagay, nung mga nakakaraang taon po, wala na rin nagpaputok ng malalakas. Yung mga Judas Belt, yung mga, kung tawagin plapla, di ba? Kung tawagin ano pa ba yung malalakas? Basta yung malalakas, wala na. Simple na lang ang pagsalubong ngayon. Kaya at least, tipid sa pera, sa gastusin, tipid pa sa disgrasya. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo tulad ng sinabi natin sa inyo kanina. Kailangan siguro panoorin natin at pakinggan yung pong anunsyo ng One Gun Pilipinas, no? Sa pinangunahan po ni Admin AJ Maghinang, no? Tungkol po dito sa ating mga kagunners, yung po mga miyembro ng One Gun Pilipinas. So, kinakailangan siyempre panoorin din naman natin yan. Hindi naman po pwedeng hindi, di ba? Kasi kung hindi nyo panoorin to, baka at least kahit paano alam ng lahat, no? Dahil buong Pilipinas na ho ang One Gun Pilipinas, no? So mga kaibigan, panoorin po natin. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Admin AJ ng One Gun Pilipinas National. So with the guidance of our co-leader, Admin Corexman, siyempre, Sir Enrico Velasquez, sir. So we have an important announcement which is regards to our former Tacloban chapter. So, yung Tacloban chapter po kasi is 5 months na nating dinisolve. So, 5 buwan na po nating dinisolve yan. Kung hindi po ako nagkakamali, 5 to 6 months na nating dinisolve yung chapter na yan. So, ibig sabihin, wala na po nag-i-exist na One Gun Pilipinas Tacloban. And syempre, ang nag-i-exist na lang po yung ating Leyte and Samar chapter, which is ako po ang umahawak dito sa national. So, sa bagay na ito ay lahat po ng transaksyon
activities at ginagamit ang ating logos, kung ano pa mang mga aktibidades na sinasabi nila na ito ay One Gun Pilipinas, o yung mga former natin, mga former members natin ng One Gun Pilipinas ay wala pong pahintulot yan ng OGP National o wala pong authorization sa amin sa national leadership ng One Gun Pilipinas. Meron po tayong mga chapter leaders. So, yung mga chapter leaders natin, sila po yung nangangalaga at sila po yung tumatayong mga leaders natin all over the Philippines, and meron po tayo sa abroad, no? Sa mga areas, by areas po ito, mga kapatid. So, babanggitin po natin dito yung ating mga chapter leaders na authorized at pinapayagan po at recognized po ng One Gun Pilipinas National. So, sisimulan po natin. I'm sorry po, no, nakatatlong ulit na si Admin AJ regarding this. Kasi may mga mali po tayo, pero kaya ginagawa po nating mas pino para po mas maintindihan po ng lahat. Para hindi po ma-confuse yung ating mga members. So, bago ko pa makalimutan, yung ating mga chapter leaders, yung papel po nila ay tumayong leader doon sa mga particular na lugar kung saan nandun po yung mga members natin. Okay? So, meron po tayong, marami na po tayong chapter leaders, no? From Luzon, Visayas, Mindanao, at meron po tayo sa US, Canada, and Australia. So, babanggitin po natin yung mga names ng ating mga chapter leaders na kung sinong ipipm nyo regarding sa One Gun Pilipinas, no? Okay. So, umpisahan po natin ang ating OGP Mindanao, Ma'am Liz Miso, ang ating OGP Cebu, yan, Kuya Esrep Dos, no? Nakalimutan ko kanina, I'm sorry. OGP Mindanao, Ate Liz Miso, and meron po siya mga sub-leaders, no? Si Dato Omar Yusuf ng OGP Maguindanao, at siyempre si Kuya Arnel Ogpong ng OGP Davao. Under po yan kay One Gun Pilipinas Mindanao, Ma'am Giselle Miso. Okay? Siyempre ang ating OGP Cebu, Kuya Esrep Dos, yan. Ang OGP Samar Leyte, ang inyong lingkod po, Admin AJ, ang ating pong OGP Bicol, Kuya Hil Silvano, OGP Pangasinan, Kuya Clint Termines, OGP Cordillera, si Kuya Harold Chanfing, OGP Bulacan, Kuya Raymond Antipala Reyes, OGP Tarlac, si Kuya Julius Angeles, OGP Batangas, Kuya Glenn Agoho, OGP Cavite, Kuya Arlie Villarosa, siyempre ang ating OGP Pampanga, Kuya Lee Arhoson, OGP New York, USA, Engineer Henry Tadena, OGP Italy, so Kuya Jun Francisco, siyempre ang ating OGP Bucor, John Rel Pisuan, OGP Philippine Marines, ang ating Kuya Christopher Abagonza, okay. Siyempre ang ating OGP PSG, si Sir, nakalimutan ko ha, tingnan natin yung name. Pero meron tayong chapter dyan sa PSG. Siyempre, yan, no? Lahat po ng mga transaksyon. Okay, good afternoon, Kuya John Francisco. Yun po, no? Ng OGP Italy. So, lahat po yan ay mga authorized na mga chapter leaders natin sa One Gun Pilipinas. So, yan mga kapatid, malinaw na malinaw. Wala po tayong One Gun Pilipinas Tacloban. So, na-default na po yan, matagal na. So, lahat po ng transaksyon at kung ano mga activities na ginagawa nila, that is not authorized by One Gun Pilipinas National Leadership. Now, with the guidance of our co-leader, Admin Corexman, ng ating Admin Corexman, Sir Enrico Velasquez, no? Kinol niya yung attention ko kasi may mga nag-PPM regarding sa mga activities doon. So, wala po tayong alam doon. So, ito po yung mga authorized. Ulitin ko, mga authorized chapter leaders po ng One Gun Pilipinas, OGP Cebu, Kuya Esrep Dos, OGP Bucor, Kuya John Rel Pisuan, OGP Mindanao, Doc Lisel Miso, kasama po ang kanilang sub-leader, si Dato Omar Yusuf ng OGP Maguindanao, at siyempre si Kuya Arnel Ogpong ng OGP Davao, siyempre OGP Italy, Kuya John Francisco, OGP New York, USA, Engineer Henry Tadena, OGP Cavite, Kuya Arlie Villarosa, OGP Batangas, Kuya Glenn Agoho, OGP Tarlac, Kuya Julius Angeles, OGP Bulacan, Kuya Raymond Antipala Reyes, OGP Cordillera, Kuya Harold Chanfing, OGP Pangasinan, Kuya Clint Termines, OGP Bicol, Kuya Hil Silvano, OGP Pampanga, Kuya Lee Arhoson. Yan po yung mga ino-authorize natin
at mga recognized nating chapter leaders ng One Gun Pilipinas. Siyempre, and One Gun Pilipinas NCR, ang ating admin corexman, ang ating One Gun Pilipinas Leyte and Samar. Ito po ang existing dito, Leyte and Samar chapter under po dito ni Admin AJ. So, kung may mga concerns po kayo, Leyte and Samar area, PM na po kayo dito. So, ang purpose po ng ating mga chapter leaders, paggawa po natin ng room, yung tinatawag natin ng roster of our members, o roster of members of One Gun Pilipinas, madali na po natin ma-identify kung saang area sila. At madali na po yan. Hindi na po magtatagal at gagawa na po na tayo ng room. So, iniipon na po natin yung lahat ng ating members at gagawa na po tayo ng mga legitimate at official members ng ating grupo. So, yung mga nasa One Gun Pilipinas po sa group natin, honorary member po natin yan. Kaya, wag mo na po kayong mag-atubiling maghanap ng inyong chapter leader kung saan man kayong area. I-PM nyo na po sila, binanggit ko na po dito. At ipopost po natin yan, no? Ipopost natin sa One Gun Pilipinas yan kung sino po yung mga contact o kontakin nyo by area ninyo. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Manigong bagong taon po. At nawa ay pagpalain po kayo ng puwang may kapal. One Gun Pilipinas, Gunners. Yan po. Maraming salamat. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Admin AJ, One Gun Pilipinas National. So, with the guidance of our co-leader, Admin Corexman, siyempre, Sir Enrico Velasquez, sir. So, we have an important announcement which is regards to our former Tacloban chapter. So, yung Tacloban chapter po kasi is 5 months na nating dinisolve. So, 5 buwan na po nating dinisolve yan. Kung hindi po ako nagkakamali, 5 to 6 months na nating dinisolve yung chapter na yan. So, ibig sabihin, wala na po nag-i-exist na One Gun Pilipinas Tacloban. And syempre, ang nag-i-exist na lang po yung ating Leyte and Samar chapter, which is ako po ang umahawak dito sa national. So, sa bagay na ito ay lahat po ng transaksyon, activities, at ginagamit ang ating logos, kung ano pa mang mga aktibidades na sinasabi nila na ito ay One Gun Pilipinas, o yung mga former natin, mga former members natin ng One Gun Pilipinas ay wala pong pahintulot yan ng OGP National o wala pong authorization sa amin sa national leadership ng One Gun Pilipinas. Meron po tayong mga chapter leaders. So, yung mga chapter leaders natin, sila po yung nangangalaga at sila po yung tumatayong mga leaders natin all over the Philippines, and meron po tayo sa abroad, no? Sa mga areas, by areas po ito, mga kapatid. So, babanggitin po natin dito yung ating mga chapter leaders na authorized at pinapayagan po at recognized po ng One Gun Pilipinas National. So, sisimulan po natin. I'm sorry po, no, nakatatlong ulit na si Admin AJ regarding this. Kasi may mga mali po tayo, pero kaya ginagawa po nating mas pino para po mas maintindihan po ng lahat. Para hindi po ma-confuse yung ating mga members. So, bago ko pa makalimutan, yung ating mga chapter leaders, yung papel po nila ay tumayong leader doon sa mga particular na lugar kung saan nandun po yung mga members natin. Okay? So, meron po tayong, marami na po tayong chapter leaders, no? From Luzon, Visayas, Mindanao, at meron po tayo sa US, Canada, and Australia. So, babanggitin po natin yung mga names ng ating mga chapter leaders na kung sinong ipipm nyo regarding sa One Gun Pilipinas, no? Okay. So, umpisahan po natin ang ating OGP Mindanao, Ma'am Liz Miso, ang ating OGP Cebu, yan, Kuya Esrep Dos, no? Nakalimutan ko kanina, I'm sorry. OGP Mindanao, Ate Liz Miso, and meron po siya mga sub-leaders, no? Si Dato Omar Yusuf ng OGP Maguindanao, at syempre si Kuya Arnel Ogpong ng OGP Davao. Under po yan kay One Gun Pilipinas Mindanao, Ma'am Diesel Miso. Okay? Syempre ang ating OGP Cebu, Kuya Esrep Dos, yan. Ang OGP Samar Leyte, ang inyong lingkod po, Admin AJ, ang ating pong OGP Bicol, Kuya Hil Silvano, OGP Pangasinan, Kuya Clint Termines, OGP Cordillera, si Kuya Harold Chanfing, OGP Bulacan, Kuya Raymond Antipala Reyes, OGP Tarlac, si Kuya Julius Angeles, OGP Batangas, Kuya Glenn Agoho, OGP Cavite, Kuya Arlie Villarosa, syempre ang ating OGP Pampanga, Kuya Lee Arhoson,
OGP New York, USA, Engineer Henry Tadena, OGP Italy. So, Kuya Jun Francisco, siyempre, ang ating OGP Bucor, John Rel Pisuan, OGP Philippine Marines, ang ating Kuya Christopher Abagonza. Okay. Siyempre, ang ating OGP PSG, si Sir, nakalimutan ko ha. Tingnan natin yung name. Pero meron tayong chapter dyan sa PSG. Siyempre, yan, no? Lahat po ng mga transaksyon. Okay, good afternoon, Kuya John Francisco. Yun po, no? Ng OGP Italy. So, lahat po yan ay mga authorized na mga chapter leaders natin sa One Gun Pilipinas. So, yan mga kapatid, malinaw na malinaw. Wala po tayong One Gun Pilipinas Tacloban. So, na-default na po yan, matagal na. So, lahat po ng transaksyon at kung ano mga activities na ginagawa nila, that is not authorized by One Gun Pilipinas National Leadership. Now, with the guidance of our co-leader, Admin Corexman, ng ating Admin Corexman, Sir Enrico Velasquez, no? Kinol niya yung attention ko kasi may mga nag-PPM regarding sa mga activities doon. So, wala po tayong alam doon. So, ito po yung mga authorized, ulitin ko, mga authorized chapter leaders po ng One Gun Pilipinas, OGP Cebu, Kuya Ace Repdos, OGP Bucor, Kuya John Rel Pisuan, OGP Mindanao, Doc Lisel Miso, kasama po ang kanilang sub-leader, si Dato Omar Yusuf ng OGP Maguindanao at syempre si Kuya Arnel Ugkong ng OGP Davao, syempre OGP Italy, Kuya John Francisco, OGP New York, USA, Engineer Henry Tadena, OGP Cavite, Kuya Arlie Villarosa, OGP Batangas, Kuya Glenn Agoho, OGP Tarlac, Kuya Julius Angeles, OGP Bulacan, Kuya Raymond Antipala Reyes, OGP Cordillera, Kuya Harold Chanfing, OGP Pangasinan, Kuya Clitter Mines, OGP Bicol, Kuya Hil Silvano, OGP Pampanga, Kuya Liar Hoson. Yan po yung mga ino-authorize natin at mga recognized nating chapter leaders ng One Gun Pilipinas. Siyempre, and One Gun Pilipinas NCR, ang ating Admin Corexman, ang ating One Gun Pilipinas Leyte and Samar. Ito po ang existing dito, Leyte and Samar chapter under po dito ni Admin AJ. So, kung may mga concerns po kayo, Leyte and Samar area, PM na po kayo dito. So, ang purpose po ng ating mga chapter leaders, paggawa po natin ng room, yung tinatawag natin ng roster of our members, roster of members of One Gun Pilipinas, madali na po natin ma-identify kung saang area sila. At madali na po yan. Hindi na po magtatagal at gagawa na po na tayo ng room. So, iniipon na po natin yung lahat ng ating members at gagawa na po tayo ng mga legitimate at official members ng ating grupo. So, yung mga nasa One Gun Pilipinas po sa group natin, honorary member po natin yan. Kaya, wag mo na po kayong mag-atubiling maghanap ng inyong chapter leader kung saan man kayong area. I-PM nyo na po sila, binanggit ko na po dito. At ipopost po natin yan, no? Ipopost natin sa One Gun Pilipinas yan kung sino po yung mga contact o kontakin nyo by area ninyo. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Manigong bagong taon po. At nawa ay pagpalain po kayo ng puwang may kapal. One Gun Pilipinas, Gunners. Yan po. Maraming salamat. Yan. Magandang hapon po sa inyo. Ayun, so yun mga kaibigan, napakinggan natin si Admin AJ Maghinang ng One Gun Pilipinas. So malinaw po yung pong Tacloban chapter ng One Gun Pilipinas ay dissolved na. Siguro may mga naging problema. So yung mga nahandun dati, yun, sa Samar na rin at ang mahawak ay si Admin AJ Maghinang. Misa kasi pagka mga ganyang grupo, alam niyo mga non-government organization, misa nagkakaproblema din ho yan. Kaya misa may mga grupo ngayon, kita nyo, ang laki na, buong Pilipinas, pero dinisolve ang isang kanilang chapter doon sa Tacloban. Actually, doon din po, may meron akong binuong isang riders group. No, naglagay din ako ng mga chapter president, no, bawat lugar. Kaso nitong lately nga, mga bago mag-pandemic, naglaylo dahil yung iba kasi, alam niyo may grupong riders nga sa halip na ang advocacy sa public service ang layunin, gusto po na biyahe. Takbo ng takbo. Ano mapapala natin sa biyahe? Magagastos ang kagasolina, mapapagod ka. Ano nangyari? Di ba? So hindi ganoon ang
pagbiyahe pagka gusto bumiyahe. Siyempre, kailangan pag bumiyahe ka, yung pupuntahan nyo, may purpose ka, no? Meron kang pakay talaga doon. Ganun yun. Para hindi sayang ang punta. Hindi. Basta bibiyahe lang. O, mag-i-stroll lang doon. O, titignan lang. Halimbawa, Baguio, titignan lang yung Tigre. O, ano mangyayari doon? Mapapala niya. O, kaya yung mga riders group dyan, ha? Medyo payo lang. Huwag kayong mabuhay sa biyahe ng biyahe. O, hindi ko sinasabing, sige, marami kayong pera. Pero dapat, isipin nyo na mapapala nyo. Hindi naman sa pagkukuha, huwag naman, maaksidente pa kayo, kabibiyahin nyo. Kailangan meron kayong layunin, meron kayong pakay kung ba't kayo bibiyahe. Hindi yung biyahe, wala namang napapala. Hindi ko naman dinano yung mga ibang riders group dyan na sabihin kong tatanga-tanga, na mga katatanga, na puro biyahe, gusto, puro biyahe. Ano mapapala mo sa kababiyahe? Hindi ganun, madaling magpunta, relax sa isang probinsya, pero dapat may kasabay na pakay. Hindi yung pupunta na, bibiyay, uwi na, pagod, walang pera, di ba? Minsan yung ibang mga riders group, tangay, bobo. Easy ka lang, hindi, pinapaliwanag ko lang. Okay, at magandang gabi rin dito sa ating mga ka-gunners. Ayun, nanonood si Kuya John Maghinang, One Gun Pilipinas. At ganyan din si Jack Lim, ayan, nanonood sa atin, si Kuya Jack Lim. At siyempre si Ma'am Marilyn Lagura ng Malabon Community Organization. Ayan, nakita ko na, hindi, ako naman nagpapaliwanag lang tungkol dun sa mga riders group. Ayun, si Dante Talavera ng One Gun Pilipinas Mindanao. Uy, Assalamualaikum! Yung ating mga kapatid na Muslim dyan sa Mindanao. Assalamualaikum! Yan, meron din tayong miyembro, kita nyo, meron din, kaya nga Luzon, Visayas at Mindanao di ba? Kaya nga malaki na, malawak na ang One Gun Pilipinas. Ewan ko lang si Ate Tek Valencia Pingol kung kasali dito sa One Gun Pilipinas. Ayun yung si Kuya Dante Talavera sa Mindanao. Good evening sa lahat ng mga taga Mindanao at sa lahat ng ating mga ka-gunners dyan sa Mindanao. Magandang gabi sa inyo. Okay mga kaibigan, oras natin 5 minutos na lamang bago sumapit po yung kapito ng gabi, Philippine Standard Time. At bago tayo magpatuloy, kailangan magpakilala muna tayo. Alamin natin, para malaman nyo kung sa kayong pinanonood at nakikinig. Sandali lamang po. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Now, Talakayin. The biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin. billion. Opinyon. Malawaking. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, For a responsible gun owner,
Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Okay mga kaibigan, sakto alas 7 na ng gabi, Philippine Standard Time. Muli nagbabalik tayo sa ating programang Tropa Wednesday edition. Ilang araw na lang, abay, pagsalubong na po sa bagong taon. 4 days to go. At magandang gabi rin kay Ma'am Merly Orehenes ng Zambales. Oy, Ma'am Merly, nakita ko si Roya nung nakaraan na galing bumaba ng jeep. Hindi ako nagkakamali sa may parting boundary ng Valenzuela tsaka Malabo, parang Arcom ba to? Nakita ko sa minsan parting may silo, Santulan yata. Hindi ko matandaan eh. Kung nakita ko, kinawayan pa ako eh. Okay, so mga kaibigan yun, at yun nga, sinasabi ko sa inyo kanina, pinarating po ng One Gun Pilipinas na dissolve na po ang Tacloban chapter ng OGP. Ikaw ba si Kuya Dante sa Mindanao to eh. Ang Tacloban ang pinag-uusapan, Visayas region yun. So, kaya yung mga dating taga-Tacloban, yung mga doon, lumipat na ho doon sa kay Kuya AG, dyan po sa Samar siya may hawak. Okay, so mga kaibigan, tulad ng sinabi natin sa inyo kanina, tignan natin dahil mag-New Year ngayon, di ba? Ano ba ang dapat nating mga kainin? So hindi dapat tayong kumain ng kung ano-ano, di ba? So kailangan yung kakainin natin mga masusustansya rin, di ba? Hindi yung puro mamoy, manok, hindi gano'n, no? So kailangan mag-alternatives tayo, gulay, prutas, di ba? Para malaman natin ano ba ang benepisyo nito. Okay, so mga kaibigan, ito'y konting dahil nga magte-31, sigurado hahato tayo ng pagkain yan. Sigurado, yung mga masasarap dyan, mga lechon belly, mga lechon ulo, tapos yung mga ulam na mga mitsadong baka, kalderetang baka, kasasarap niyan. Kita mo, sarsa pa lang yan, panalo na. Yan lang, hindi man natin sinasabi huwag kayong kumain. So, siyempre, alam nyo, pagka ganyang masarap, sabi nga, lahat nga ng masarap, bawal. No, yun ang kasabihan. Siyempre, magkakasakit ka eh. Kung laging yan ang kakainin mo, meron kasing tao na gano'n, lalo na yung mga millennials, mga bata, pagka ganyang, lalo na yung ganitong season, sige, hataw, kain, hataw. Minsan nga, kahit hindi yung kumakain pa rin. Pero pagtanda, ayun na. Doon na mararamdaman yung sinasabing epekto ng mga kinakain natin. So, ito mga kaibigan, ay panoorin natin para magkaroon kayo ng tip kung anong magandang epekto sa ating katawan. Narito po. Ang pineapple ay isang tropical fruit na mabibili sa anumang grocery store at isang staple sa maraming tahanan sa buong mundo. Sa katunayan, ito ay ginagamit sa katutubong gamot mula noong sinaunang panahon ayon sa isang pag-aaral sa Biomedical Reports.
Ito ay katutubo sa Amerika at makikita din sa mga tropical na klima sa buong mundo. Ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng vitamin C, vitamin B, fiber at mineral tulad ng manganese. Narito ang benepisyo sa kalusugan ng pineapple ayon sa Medical News Today. Number 1. Healthy bones. Kasama ng calcium, ang trace mineral manganese ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malakas na buto. Ang pinya ay isa sa mga nangungunang mapagkukunan ng pagkain ng mineral ayon sa Oregon State University. Ang isang tasa ng pinya ay naglalaman ng humigit kumulang 76% ng inirekomendad pang araw-araw na halaga ng manganese. Ang manganese ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa osteoporosis at tumutulong na mapabuti ang pangkahalatang density ng buto at mineral ayon sa Oregon State University. Number 2. Blood pressure. Ang pagpapataas ng potassium intake sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mataas na potassium sa prutas at gulay ay makakatulong sa pagpapababa ng blood pressure ayon sa National Health and Nutrition Examination Survey. Ang high potassium intake ay nauugnay sa isang 20% ng pagbaba ng panganib mula sa mga nakamamatay na sakit. Number 3. Cancer. Bilang isang mahusay na mapagkukunan ng vitamin C, isang malakas na antioxidant, ang pinya ay maaaring makatulong na labanan ang pagbuo ng mga free radicals. Ang free radicals ay nauugnay sa development ng cancer. Ang isang 2004 case control study ay nag-uugnay sa beta-carotene sa pinya na isang protection sa epekto ng prostate cancer at ang mataas na paggamit ng fiber mula sa lahat ng prutas at gulay ay nauugnay sa isang mas mababang panganib ng colorectal cancer. Number 4. Diabetes. Ang mga individual na may type 1 na diabetes na kumakain ng mga high-fiber foods katulad ng pinya ay may posibilidad na magkaroon ng mas mababang antas ng glucose sa dugo. At ang mga individual na may type 2 diabetes ay maaaring mapabuti ang asukal sa dugo, mga lipid at mga antas ng insulin. Ang isang medium na pinya ay nagbibigay ng humigit kumulang 13 grams ng fiber. Inirekomenda ng Dietary Guidelines for Americans ang 21 hanggang 25 gram bawat araw para sa mga kababaihan at sa pagitan ng 30 at 38 gram bawat araw naman para sa mga kalalakihan. Number 5. Digestion. Dahil sa fiber at water content ng pinya, ito ay nakakatulong upang maiwasan ang paninigas ng dumi at itaguyod ang pagiging regular at isang malusog na digestive tract. Ang pinya ay mayaman din sa bromelain, isang enzyme na tumutulong sa katawan na matunaw ang mga protina. Binabawasan din ng bromelain ang mga inflammatory immune cells na tinatawag na mga cytokine na pumipinsala sa lining ng digestive tract. Ang hindi nakakain ng mga tangkay sa pinya ay ang pinakakonsentradong pinagmumula ng bromelain na maaaring makuha at madaling makuha sa supplement form. Number 6. Healing at inflammation. Ipinakita ng ilang pag-aaral na ang bromelain, unang makukuha sa tangkay ng pinya, ay maaaring mabawasan ang pamamaga, pasa, oras ng pagpapagaling, sakit na nauugnay sa pinsala at surgical intervention. Number 7. Fertility. Ang mga diet na mayaman sa antioxidant ay ipinakita ang pag-improve ng fertility. Dahil ang mga free radical ay maaaring makapinsala sa reproductive system, ang mga pagkain na may mataas na aktibidad ng antioxidant tulad ng pineapple ay inirekomenda para sa mga nagsisikap na magbuntis. Ang mga antioxidant sa pinya tulad ng vitamin C at beta-carotene at mga vitamina at mineral na iron, zinc at folate ay may mga katangian na nakaka-apekto sa fertility ng mga lalaki at babae. Number 8. Heart health. Ang fiber, potassium at vitamin C na nilalaman ng pinya ay nagtataguyod ng kalusugan ng puso. Sa isang pag-aaral, ang mga taong kumukonsumo ng 4,069 mg ng potassium bawat araw ay nagbuwas ng panganib ng kamatayan mula sa ischemic heart disease ng 49% kung ihahambing sa mga kumukonsumo ng mas kaunting potassium. Ayon sa mga pag-aaral, ang mataas na potassium intake ay pinapababa ang panganib ng stroke, protection against loss of muscle mass, preservation of bone mineral density, at reduction in the formation of kidney stones. Number 9. Skin. Ang antioxidant na vitamin C kapag kinakain sa natural nitong anyo applied topically, makakatulong upang labanan ang pinsala sa balat, na dulot ng araw at polusyon, bawasan ang mga wrinkles at pagbutihin ang pangkahatang texture ng balat.
Ang vitamin C ay gumaganap din ng isang mahalagang papel sa pagbuo ng collagen, ang support system ng balat. Number 10, arthritis. Ang anti-inflammatory power ng pineapple's bromelain ay maaaring magbigay ng pain relief para sa mga taong may osteoarthritis. Kung mayroon kang sumasakit na joints mula sa osteoarthritis, subukan magdagdag ng pinya sa iyong diet. Number 11, boost immunity. Nalaman ng isang pag-aaral na inilathala noong 2013 sa Journal of Nutrition and Metabolism na ang mga batang kumakain ng pinya ay may mas kaunting infection sa viral at bacterial kumpara sa mga batang hindi nakakakonsumo ito. Napagpasyahan ng mga mananaliksik na ang pagkain ng 1 hanggang 2 slice ng pinya araw-araw ay maaaring mabawasan ang posibilidad ng infection o kahit man lang ay paikliin ang tagal nito. Number 12, asthma prevention. Ang mga panganib na magkaroon ng hika ay mas mababa sa mga taong kumukonsumo ng mataas na halaga ng ilang mga nutrients. Isa sa mga nutrients na ito ay beta-carotene. Ito ay matatagpuan sa pineapple, mangoes, papaya, apricots, broccoli at carrots. Ayon sa pag-aaral, ang bromelain ay maaari ding mag-ambag sa pagbabawas ng mga sintomas ng hika. Tandaan na ang mga beta blocker, isang uri ng gamot na pinakakaraniwang inireseta para sa sakit sa puso, ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng antas ng potassium sa dugo. Ang mga pagkain may mataas na potassium ay dapat ubusin sa katamtaman kapag umiinom ng mga beta blocker medication. Ang pagkonsumo ng labis na potassium ay maaaring makapinsala sa mga tao na ang mga kidney ay hindi ganap na gumagana. Kung ang iyong mga kidney ay hindi makapag-alis ng labis na potassium mula sa dugo, ito ay maaaring nakamamatay. Ang mga tao na may gastroesophageal reflux disease o GERD ay maaaring makaranas ng pagtaas ng mga sintomas tulad ng heartburn kapag kumakain ng mga pagkain mataas ang acidic. Kaya limitahan ang pagkain ito. Isulong po natin ang kahalagaan ng herbal at natural medicine. Ingatan po natin ang ating mga sarili. I-share po natin ang impormasyon ito para sa kaalaman ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para updated ka sa lahat ng videos. Diyos mabalos, thank you for watching Go Organic! Okay, so yun mga kaibigan, napanood natin, kita nyo, ang daming benepisyo, no, nung prutas na pinya. Actually, totoo naman yun, kahit naman po tayo, kahit sino, pag kinain pa lang yun, mararamdaman mo na kung ano benepisyo. Kasi hindi yung tulad ng iba, katulad ng manggang hinog, masama ho yung pagka may diabetes ka. Pero ang pinya, hindi po, nakita nyo, pagka type 2 diabetes, ay bababa yung iyong yung sugar mo raw. So makakatulong, malaking tulong pati sa digestion system, sa tiyan, diba? So makakatulong din. Marami. So maraming benepisyo. Kaya yung sinasabi natin, itong dadating na season na to, itong Pasko na yan, dumaan, itong magbabagong taon na to, pagsalubong, medyo ibalansin nyo ang gagawin nating pagkain, no? Huwag yung pag may nakita lechong baka, lechong belly, yun lang kung kakainin nyo. Siyempre, meron pa yung mga kasamang minudo. May mga kasama pa yung mga apritadang manok. So, marami. Isipin mo yung magsisimula ka sa baka, hanggang sa hanggang manok. Diba? Yung iba dyan, hindi kumakain ng isda. Diba? So, yun ang mga ikang masusustansya. Pero kailangan din naman natin ang katawan ng tao ng karne. No, lalo ng mga bahay. Proteina po yan Kailangan din. Yun nga lang, kapag kaya lagi, masama naman Yun ang sinasabi natin. Okay, sa mga kaibigan, alas 7:17 na ng gabi. Oras sa buong Kapuluan, oras sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, kamusta na kaya yung, alam nyo, nitong nakakaraan, magmula nung disperas pa lang nung Pasko, 24. Talaga siksikan na ang ating mga kababayan, yung daloy ng trapiko. At syempre, iba namimili po ng mga pasalubong, ng pangregalo, pang-aginaldo sa kanilang mga inaanak. At yung iba naman, syempre, lalo na yung mga millennials, pumupunta sa mga mall. Doon bibili ng kanilang mga damit na isusuot dahil daw magpapasko. Ba't gano'n, naging practice? Kapag dadating ang Pasko, kailangan bago damit. Diba?
Hindi ba po pwedeng luma? Yun ang inaano lang natin. Yun lang ang tanong. Siyempre, sasabihin na iba, siyempre naman, isang taon nga naman para sa, misa naman sa isang taon magkaroon ng bagong damit. Pag tinatapat ng Pasko, di ba po pwedeng hindi Pasko, tsaka ka magsusot ng ganung bagong damit yearly? Diba? So, naging ano na yan, naging practice na yan, naging kasanayan na, naging nakahiligan na ng Pilipino. Magpapasko, kailangan bago damit ko. Kailangan bago sapatos ko. Diba, nung bata ako, nakikilo ko rin ako sa ganyan eh. Sabi ko sa mother ko, bili mo ako ng damit, may pagpapasko eh. Sabi ko naman, nakikipasko ko eh, wala naman Pasko sa atin. Sige, napipilitan siya ibili ko. Kasi nga naman, makikita ko ibang kalaro ko ng mga bata, mga bago damit. Siyempre, tutuksuin ako, sila luma damit. So, kaya binibili na rin ako. Yun. At dati naman, ewan ko, basta kami naghahanda, pero hindi handa eh. Kung ano yung pagkain namin, kung ano yung ulam, yun na iluluto. Kasi bata pa ako, yung ibang mga tsay ko, wala pa asawa, sama-sama sa bahay. So, ano yung lulutuin ng lola namin, yun na yung ulam. Wala nang yung Pasko, wala. Okay, so mga kaibigan, alas 7:15 na, nako. Kanina mukhang hindi yata napanood ni Corixman yung pong announcement, no? Nila ng One Gun Pilipinas. Hindi yata napanood yung announcement. So, tingnan natin kung kung mapapapanood natin uli, di ba? Para malaman natin. Ayan. Para ulit, sa mga ka-gunners natin, yung hindi po nakapanood, ito panoorin niyo po ulit para malaman niyo po yung mga ka-gunners. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Admin AJ, One Gun Pilipinas National. So, with the guidance of our co-leader, Admin Corixman, siyempre, Sir Enrico Velasquez, sir. So, we have an important announcement which is regards to our former Tacloban chapter. So, yung Tacloban chapter po kasi is 5 months na nating dinisolve. So, 5 buwan na po nating dinisolve yan. Kung hindi po ako nagkakamali, 5 to 6 months na nating dinisolve yung chapter na yan. So, ibig sabihin, wala na po nag-i-exist na One Gun Pilipinas Tacloban. And syempre, ang nag-i-exist na lang po yung ating Leyte and Samar chapter, which is ako po ang umahawak dito sa national. So, sa bagay na ito ay lahat po ng transaksyon, activities at ginagamit ang ating logos, kung ano pa mang mga aktibidades na sinasabi nila na ito ay One Gun Pilipinas, o yung mga former natin, mga former members natin ng One Gun Pilipinas ay wala pong pahintulot yan ng OGP National o wala pong authorization sa amin sa national leadership ng One Gun Pilipinas. Meron po tayong mga chapter leaders. So, yung mga chapter leaders natin, sila po yung nangangalaga at sila po yung tumatayong mga leaders natin all over the Philippines, and meron po tayo sa abroad, no? Sa mga areas, by areas po ito, mga kapatid. So, babanggitin po natin dito yung ating mga chapter leaders na authorized at pinapayagan po at recognized po ng One Gun Pilipinas National. So, sisimulan po natin. I'm sorry po, no, nakatatlong ulit na si Admin AJ regarding this. Kasi may mga mali po tayo, pero kaya ginagawa po nating mas pino para po mas maintindihan po ng lahat. Para hindi po ma-confuse yung ating mga members. So, bago ko pa makalimutan, yung ating mga chapter leaders, yung papel po nila ay tumayong leader doon sa mga particular na lugar kung saan nandun po yung mga members natin. Okay? So, meron po tayong marami na po tayong chapter leaders, no, from Luzon, Visayas, Mindanao, at meron po tayo sa US, Canada, and Australia. So babanggitin po natin yung mga names ng ating mga chapter leaders na kung sinong ipipm nyo regarding sa One Gun Pilipinas, no. Okay, so umpisahan po natin ang ating OGP Mindanao, Ma'am Liz Miso. Ang ating OGP Cebu, yan, Kuya Esrep Dos, no. Nakalimutan ko kanina, I'm sorry. OGP Mindanao, at Liz Miso, and meron po siya mga sub leaders, no, si Dato Omar Yusuf ng OGP Maguindanao, at syempre si Kuya Arnel Ogpong ng OGP Davao. Under po yan kay One Gun Pilipinas Mindanao, Ma'am Lisel Miso. Okay? Syempre ang ating OGP Sugbo, Cebu,
Kuya Ace Rep Dos. Yan. Ang OGP Samar Leyte, ang inyong lingkod po, Admin AJ, ang ating pong OGP Bicol, Kuya Hil Silvano, OGP Pangasinan, Kuya Clint Termines, OGP Cordillera, si Kuya Harold Chanfing, OGP Bulacan, Kuya Raymond Antipala Reyes, OGP Tarlac, si Kuya Julius Angeles, OGP Batangas, Kuya Glenn Agoho, OGP Cavite, Kuya Arlie Villarosa, syempre ang ating OGP Pampanga, Kuya Lee Arhoson, OGP New York, USA, Engineer Henry Tadena, OGP Italy, so Kuya John Francisco, syempre ang ating OGP Bucor, John Rel Pisuan, OGP Philippine Marines, ang ating Kuya Christopher Abagonza, okay. Siyempre, ang ating OGP PSG, si Sir, nakakalimutan ko wait ha, tingnan natin yung name. Meron tayong chapter dyan sa PSG. Siyempre, yan, no? Lahat po ng mga transaksyon. Okay, good afternoon, Kuya John Francisco. Yun po, no? Ng OGP Italy. So, lahat po yan ay mga authorized na mga chapter leaders natin sa One Gun Pilipinas. So, yan mga kapatid, malinaw na malinaw. Wala po tayong One Gun Pilipinas Tacloban. So, na-dissolve na po yan, matagal na. So, lahat po ng transaksyon at kung ano mga activities na ginagawa nila, that is not authorized by One Gun Pilipinas National Leadership. Now, with the guidance of our co-leader, Admin Corexman, ng ating Admin Corexman, Sir Enrico Velasquez, no? Kinol niya yung attention ko kasi may mga nag-PPN regarding sa mga activities doon. So, wala po tayong alam doon. So, ito po yung mga authorized. Ulitin ko, mga authorized chapter leaders po ng One Gun Pilipinas, OGP Cebu, Kuya Ace Rep Dos, OGP Bucor, Kuya John Rel Pisuan, OGP Mindanao, Doc Lisel Miso, kasama po ang kanilang sub-leader, si Dato Omar Yusuf ng OGP Maguindanao at syempre si Kuya Arnel Ugkong ng OGP Davao, syempre OGP Italy, Kuya John Francisco, OGP New York, USA, Engineer Henry Tadena, OGP Cavite, Kuya Arlie Villarosa, OGP Batangas, Kuya Glenn Agoho, OGP Tarlac, Kuya Julius Angeles, OGP Bulacan, Kuya Raymond Antipala Reyes, OGP Cordillera, Kuya Harold Chanfing, OGP Pangasinan, Kuya Clint Termines, OGP Bicol, Kuya Hil Silvano, OGP Pampanga, Kuya Lee Arhoson. Yan po yung mga ino-authorize natin at mga recognized nating chapter leaders ng One Gun Pilipinas. Siyempre, and One Gun Pilipinas NCR, ang ating Admin Corexman, ang ating One Gun Pilipinas Leyte and Samar. Ito po ang existing dito, Leyte and Samar chapter under po dito ni Admin AJ. So, kung may mga concerns po kayo, Leyte and Samar area, PM na po kayo dito. So, ang purpose po ng ating mga chapter leaders, paggawa po natin ng room, yung tinatawag natin ng roster of our members, roster of members of One Gun Pilipinas, madali na po natin ma-identify kung saang area sila. At madali na po yan. Hindi na po magtatagal at gagawa na po na tayo ng room. So, iniipon na po natin yung lahat ng ating members at gagawa na po tayo ng mga legitimate at official members ng ating grupo. So, yung mga nasa One Gun Pilipinas po sa group natin, honorary member po natin yan. Kaya, wag mo na po kayong mag-atubiling maghanap ng inyong chapter leader kung saan man kayong area. I-PM nyo na po sila, binanggit ko na po dito. At ipopost po natin yan, no? Ipopost natin sa One Gun Pilipinas yan kung sino po yung mga contact. Kukontakin nyo by area ninyo. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maligong bagong taon po. At nawa ay pagpalain po kayo ng puwang may kapal. One Gun Pilipinas, Gunners. Yan po. Maraming salamat. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Admin AJ, One Gun Pilipinas National. So, with the guidance of our co-leader, Admin Corexman, siyempre, Sir Enrico Velasquez, sir. So, we have an important announcement which is regards to our former Tacloban chapter. So, yung Tacloban chapter po kasi is 5 months na nating dinisolve. So, 5 buwan na po nating dinisolve yan. Kung hindi po ako nagkakamali, 5 to 6 months na nating dinisolve yung chapter na yan. So, ibig sabihin, wala na po nag-i-exist na One Gun Pilipinas Tacloban. And syempre, ang nag-i-exist na lang po yung ating Leyte and Samar chapter, which is ako po ang umahawak dito sa national. So,
Sa bagay na ito ay lahat po ng transaksyon, activities at ginagamit ang ating logos, kung ano pa mang mga aktibidades na sinasabi nila na ito ay One Gun Pilipinas, o yung mga former natin, mga former members natin ng One Gun Pilipinas ay wala pong pahintulot yan ng OGP National o wala pong authorization sa amin sa national leadership ng One Gun Pilipinas. Meron po tayong mga chapter leaders. So, yung mga chapter leaders natin, sila po yung nangangalaga at sila po yung tumatayong mga leaders natin all over the Philippines, and meron po tayo sa abroad, no? Sa mga areas, by areas po ito, mga kapatid. So, babanggitin po natin dito yung ating mga chapter leaders na authorized at pinapayagan po at recognized po ng One Gun Pilipinas National. So, sisimulan po natin. I'm sorry po, no, nakatatlong ulit na si Admin AJ regarding this. Kasi may mga mali po tayo, pero kaya ginagawa po nating mas pino para po mas maintindihan po ng lahat. Para hindi po ma-confuse yung ating mga members. So, bago ko pa makalimutan, yung ating mga chapter leaders, yung papel po nila ay tumayong leader doon sa mga particular na lugar kung saan nandun po yung mga members natin. Okay? So, meron po tayong, marami na po tayong chapter leaders, no? From Luzon, Visayas, Mindanao, at meron po tayo sa US, Canada, and Australia. So, babanggitin po natin yung mga names ng ating mga chapter leaders na kung sinong ipipm nyo regarding sa One Gun Pilipinas, no? Okay. So, umpisahan po natin ang ating OGP Mindanao, Ma'am Liz Miso, ang ating OGP Cebu, yan, Kuya Ace Repdos, no? Nakalimutan ko kanina, I'm sorry. OGP Mindanao, Ate Liz Miso, and meron po siya mga sub-leaders, no? Si Dato Omar Yusuf ng OGP Maguindanao, at syempre si Kuya Arnel Ogpong ng OGP Davao. Under po yan kay One Gun Pilipinas Mindanao, Ma'am Lisel Miso. Okay? Syempre ang ating OGP Cebu, Kuya Ace Repdos, yan. Ang OGP Samar Leyte, ang inyong lingkod po, Admin AJ, ang ating pong OGP Bicol, Kuya Hil Silvano, OGP Pangasinan, Kuya Clint Termines, OGP Cordillera, si Kuya Harold Chanfing, OGP Bulacan, Kuya Raymond Antipala Reyes, OGP Tarlac, si Kuya Julius Angeles, OGP Batangas, Kuya Glenn Agoho, OGP Cavite, Kuya Arlie Villarosa, syempre ang ating OGP Pampanga, Kuya Lee Arhoson, OGP New York, USA, Engineer Henry Tadena, OGP Italy, so Kuya John Francisco, at syempre ang ating OGP Bucor, John Rel Pisuan, OGP Philippine Marines, ang ating Kuya Christopher Abagonza, okay, syempre ang ating OGP PSG, si Sir, nakalimutan ko ha, tingnan natin yung name, pero meron tayong chapter dyan sa PSG. Siyempre, yan, no? Lahat po ng mga transaksyon. Okay, good afternoon, Kuya John Francisco. Yun po, no? Ng OGP Italy. So, lahat po yan ay mga authorized na mga chapter leaders natin sa One Gun Pilipinas. So, yan mga kapatid, malinaw na malinaw. Wala po tayong One Gun Pilipinas Tacloban. So, na-default na po yan, matagal na. So, lahat po ng transaksyon at kung ano mga activities na ginagawa nila, that is not authorized by One Gun Pilipinas National Leadership. Now, with the guidance of our co-leader, Admin Corexman, ng ating Admin Corexman, Sir Enrico Velasquez, no? Kinol niya yung attention ko kasi may mga nag-PPM regarding sa mga activities doon. So, wala po tayong alam doon. So, ito po yung mga authorized, ulitin ko, mga authorized chapter leaders po ng One Gun Pilipinas, OGP Cebu, Kuya Ace Repdos, OGP Bucor, Kuya John Rel Pisuan, OGP Mindanao, Doc Lisel Miso, kasama po ang kanilang sub-leader, si Dato Omar Yusuf ng OGP Maguindanao, at syempre si Kuya Arnel Ogpong ng OGP Davao, syempre OGP Italy, Kuya John Francisco, OGP New York, USA, Engineer Henry Tadena, OGP Cavite, Kuya Arlie Villarosa, OGP Batangas, Kuya Glenn Agoho, OGP Tarlac, Kuya Julius Angeles, OGP Bulacan, Kuya Raymond Antipala Reyes, OGP Cordillera, Kuya Harold Chanfing, OGP Pangasinan, Kuya Clint Termines,
OGP Bicol, Kuya Gil Silvano, yung OGP Pampanga, Kuya Liar Hoson. Yan po yung mga ino-authorize natin at mga recognized nating chapter leaders ng One Gun Pilipinas. Siyempre, and One Gun Pilipinas NCR, ang ating admin correspondent, ang ating One Gun Pilipinas Leyte and Samar. Ito po ang existing dito, Leyte and Samar chapter under po dito ni Admin AJ. So, kung may mga concerns po kayo, Leyte and Samar area, PM na po kayo dito. So, ang purpose po ng ating mga chapter leaders, paggawa po natin ng room, yung tinatawag natin ng roster of our members, roster of members of One Gun Pilipinas, madali na po natin ma-identify kung saang area sila. At madali na po yan. Hindi na po magtatagal at gagawa na po na tayo ng room. So, iniipon na po natin yung lahat ng ating members at gagawa na po tayo ng mga legitimate at official members ng ating grupo. So, yung mga nasa One Gun Pilipinas po sa group natin, honorary member po natin yan. Kaya, wag mo na po kayong mag-atubiling maghanap ng inyong chapter leader kung saan man kayong area. I-PM nyo na po sila, binanggit ko na po dito. At ipopost po natin yan, no? Ipopost natin sa One Gun Pilipinas yan kung sino po yung mga contact o kontakin nyo by area ninyo. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Manigong bagong taon po. At nawa ay pagpalain po kayo ng puwang may kapal. One Gun Pilipinas, Gunners. Yan po. Maraming salamat. Yeah. Okay, so yun mga kaibigan, no, inulit natin, malinaw po, no, yun lang, ini-emphasize lang po ng OGP na matagal nang dissolve ang One Gun Pilipinas, Tacloban Chapter. Okay mga kaibigan, sa oras na alas 7:30 po ng gabi, Philippine Standard Time, may magpapaalam na po muna tayo. At siguro, tingnan natin, makakabalik tayo bukas ng mas as early dahil marami kaming gagawin ni Mudra. Marami kaming lalakarin, marami kaming gagawin at baka sakali, baka lang, no, bahala na. Baka doon ako matulog kay Mudra muna. Dahil maraming mga gampanin at gagawin. Dahil po sa 30 ay reunion namin. Okay, so mga kaibigan, maraming salamat ulit sa lahat na sumubaybay. Dito po sa ating programang Tropa, Wednesday edition. At lahat, hindi ko na kayo iisa-isa. Maraming salamat po sa inyo. At muli po ay magbabalik tayo bukas kung sakali makabalik tayo, no? At yun, mag-ano tayo ng isang episode. Bukas po yan. Okay mga kaibigan, muli ako po ninyong kasama. Naging kajaming, kakosa, katropa, kabarangay, Kuya Ate Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag at Happy New Year sa ating lahat. Magandang gabi po. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo?
Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you? Now, Talakayin. The biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin. billion. Opinyon. Malawaking. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw ng di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makidulit kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jumbo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.